Sa mansyon ng mga Sandoval, si Clara ay isang hamak na katulong. Laging nakayuko, laging sunod-sunuran, at laging biktima ng pang-aapi ng mga mapagmataas na bisita. Ngunit sa gabi ng ika-60 kaarawan ng makapangyarihan si Doña Elena Sandoval, isang insidente ang yayanig sa lahat. Nang hiyain at saktan si Clara ng isang aristokratang bisita sa harap ng maraming tao, hindi niya inaasahan ang mismong reyna ng mansyon ang luluhod sa harap niya. Sino nga ba si Clara? Isang ulilang katulong o ang matagal nang nawawalang tagapagmana ng bilyong pisong imperyo? Handa ka na bang malaman ang sikretong itinago sa loob ng 20 taon? Hindi lang basta nawawalang anak si Clara. Ang totoo, alam ni Doña Elena na si Clara ang anak niya. Ngulit pinalabas nilang katulong lamang ito upang protektahan siya mula sa isang sindikato na gustong pumatay sa tagapagmana. Ang revelasyon ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa isang mas malalim na paghihiganti laban sa taong nagpahiya sa kanya, na lumabas na katuwang pala ng kaaway ng pamilya. Panimula, ang alipin sa palasyo. Mabilis ang bawat galaw ni Clara. Sa bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay, tinitiyak niyang walang dumi ang mga kristal na baso. Ngayong gabi, ang ika-60 kaarawan ni Doña Elena Sandoval, ang babaeng pinaglilingkuran niya sa loob ng 3 taon. Clara, yung mga hors d'oeuvres, dalhin mo na sa garden. Kinina pa naghihintay ang mga VIP. Sigaw ni Manang Ising, ang mayordoma. Opo Manang, papunta na po. Mahinahong sagot ni Clara. Kahit pagod, nananatiling maamo ang mukha ni Clara. May angking ganda siya na pilit niyang itinatago sa likod ng malaking salamin at gusot-gusot na uniforme. Sa mansyong ito, siya ang pinakamababang uri. Siya ang tagalinis ng kalat ng mga taong ang tingin sa kanya ay anino lamang. Habang naglalakad sa gitna ng marangyang garden, hindi maiwasan ni Clara na mapatingin sa malaking portrait ni Doña Elena sa entrance. May kakaiba siyang nararamdaman tuwing nakikita ang Donya. Isang hapdi sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hoy, bingi ka ba? Naggulat si Clara nang hinarangan siya ni Sabrina, ang anak ng isang mayamang negosyante at kilalang bully sa social circle ng mga Sandoval. Pasensya na po ma'am, yumuko si Clara. Tumingin ka sa dinadaanan mo, muntik mo nang madumihan ang gown ko. Do you have any idea how much this costs? Mas mahal pa ito sa buhay mo, singal ni Sabrina. Pinagtitinginan na sila ng mga bisita. Ang ilang mayayaman ay nagbubulungan at nagtatawanan. Para sa kanila, isang libangan ng makakita ng isang dugyot na pinapagalitan ng isang prinsesa. Paumanhin po talaga, hindi ko po sinasadya. Paghingi ng paumanhin ni Clara, bagaman wala naman siyang ginagawang mali. Pick up ang napkin ng floor. Gamitin mo ang bibig mo. Utos ni Sabrina na may nakakalokong ngiti. Tumulo ang luha ni Clara. Alam niyang sobra na pero kailangan niyang manatili sa trabahong ito. Ang hindi alam ng lahat, ang bawat patak ng luha niya ay may katumbas na katotohanan na malapit ng sumabog. Chapter 2. Ang pagsabog ng kaguluhan. Hindi pa natatapos ang kalupitan ni Sabrina. Habang nakayuko si Clara para pulutin ang nahulog na table napkin, sadyang tinapakan ni Sabrina ang kamay ng dalaga. Aray! Napasigaw si Clara sa hapdi. Oops, sorry. Akala ko kasi basahan ng natapakan ko. Tawa ni Sabrina. Sumabay ang koro ng tawanan mula sa mga kaibigan nito. You don't belong here, loser. You're just a maid. Bakit ba kasi pinapayagan ng mga Sandoval na makahalubilo ang mga tulad mo sa amin? Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumasag sa tawanan. Isang boses na puno ng otoridad at galit. Anong nangyayari dito? Natahimik ang lahat. Dumating si Doña Elena. Suot ang kanyang kulay gintong gown at ang mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng buwan. Kasunod niya ang kanyang personal na abogado at mga bodyguard. Tita Elena, good thing you're here. Itong katulong nyo.
Napakabastos. Binabangga ako at ayaw sumunod sa utos. Pagsusumbong ni Sabrina, na tila isang maamong tupa sa harap ng Donya. Tinignan ni Doña Elena si Clara na nakaluhod pa rin sa lupa. Hawak ang namumulang kamay. Ang mga mata ng Donya ay nag-aapoy, hindi sa galit kay Clara, kundi sa galit sa nakikita niyang eksena. Tumayo ka, Clara. Malumanay ngunit mariing utos ng Donya. Donya, pasensya na po. Simulang hingi ng paumanhin ni Clara. Ngunit bago pa matapos ni Clara ang sasabihin, ginawa ni Doña Elena ang isang bagay na nagpabagsak sa panga ng lahat ng bisita. Kinuha niya ang sariling mamahali shawl at ipinunas sa maduming kamay ni Clara. Tita, bakit niyo ginagawa yan? She's just a maid. Protesta ni Sabrina. Humarap si Doña Elena kay Sabrina at binigyan ito ng isang malakas na sampal na yumanig sa buong garden. Hindi siya basta maid lang, Sabrina. Dahan-dahang sabi ni Doña Elena habang naninginig ang boses. Ang babaeng hinihiya at inaapi niyo sa harap ko ay ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang kinatatayuan niyo ngayon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Meet my daughter Clarice Alexandra Sandoval. Ang bawat bulong sa paligid ay tila naging ugong ng mga bubuyog na unti-unting namamatay hanggang sa maghari ang isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng mga elitistang bisita na kanina lang ay puno ng pangungutya ay nanlalaki na ngayon sa hindi makapaniwalang katotohanan. Si Sabrina ay napatulala, hawak ang pisnging namumula mula sa sampal ni Doña Elena. Ang kanyang hininga ay gulantang at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tangkang magsalita pero walang salitang lumalabas. Daughter, Tita Elena, nagpapatawa ba kayo? Nauutal na tanong ni Sabrina. Ang madungis na katulong na ito? Anak nyo? Imposible! She's been scrubbing the floors for years. Humarap si Doña Elena sa lahat. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang magparusa. Simula sa gabing ito, walang sino man ang tatawag sa kanya na katulong. Siya si Clarice Alexandra, ang dugo at laman ko na matagal nating itinago sa publiko para sa kanyang kaligtasan. At ikaw, Sabrina, dinitigan ng Donya ang dalaga na tila isang basurang kailangang itapon. Ang pamilya mo ay nabubuhay lamang dahil sa mga pautang at kontrata mula sa Sandoval Group. Bukas na bukas din, asahan mo na ang pagbawi namin sa lahat ng puhunan nyo. You insulted the future owner of this empire. Hindi sapat ang sampal para sa ginawa mo. No, tita, please, I didn't know. Hagulgol ni Sabrina na ngayon lumuhod na rin sa damuhan, hindi na alintana ang kanyang mamahaling gown. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Ibinaling ni Doña Elena ang buong atensyon kay Clara. Gamit ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng diamante, tinanggal niya ang makapal at luma ng salamin ni Clara. Hinawi niya ang buhok ng dalaga na nakatago sa ilalim ng hairnet. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, lumitaw ang isang mukhang napakaginda. Isang mukhang replika ng kabataan ni Doña Elena. Ang mga mata ni Clarice, bagaman puno ng luha, ay nagtataglay ng talas at ningning na hindi kayang itago ng anumang uniforme. Inay, bulong ni Clarice, kailangan na ba talaga nating gawin ito ngayon? Tapos na ang pagtatago, anak, sagot ni Doña Elena. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sobra na ang tiniis mo. Hindi ko na kayang makitang sinasaktan ka ng mga taong wala namang napatunayan kundi ang maglustay ng pera ng mga magulang nila. Lumingon si Doña Elena sa kanyang mga bodyguard. Ilabas ang babaeng iyan at yakin nyo na hinding-hindi na siya makakatapak sa anumang property ng mga Sandoval, maging sa mga club o restaurant na pagmamay-ari natin. Habang kinakalakadkad si Sabrina palabas ng garden, ang mga bisita ay nagsimulang mag-unahan sa paglapit, pilit na humihingi ng paumanhin at nagpapakitang tao. Clarice, darling, pasensya ka na. Hindi namin agad napansin ang ganda mo. Sabi ng isang matandang donya na kanina lang ay nag-utos kay Clarice na itapon ang upos ng sigarilyo nito. Hindi kumibo si Clarice. Tinignan niya ang kanyang mga palad na may mga paltos at kalyo mula sa 3 taong pagpapanggap bilang katulong. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang init ng kusina, ang
amoy ng Zonrox at ang lait ng mga taong ito. Huwag kayong lumapit, malamig na sabi ni Clarice. Ang boses niya na dati ay mahinhin at halos hindi marinig ay naging matigas at puno ng otoridad. Kanina, nung nakaluhod ako at tinatapakan ng kamay ko, nasaan ang malasakit nyo? Nung tinatawanan ako ni Sabrina, hindi ba't nakisabay din kayo? Natahimik muli ang paligid. Ang mga sosyaladang kanina ay akala mo'y kung sinong mga analysts ay napayuko. Ma'am, gusto ko nang magpalit, sabi ni Clarice kay Doña Elena. Gusto ko nang hubarin ang uniformeng ito, pero huwag niyo itong itatapon. Ipa-film niyo ito sa main hall ng kumpanya. Gusto kong maalala ng lahat na ang susunod na CEO ng Sandoval Group ay marunong humawak ng walis bago humawak ng ballpen. Naglakad si Clarice papasok sa mansyon. Bit-bit ang dignidad na matagal niyang isinantabi. Sa bawat hakbang niya sa carpet, tila ba nayayanig ang pundasyon ng mataas na lipunan ng Maynila. Ang maid na itinuring nilang basura ay siya palang magiging boses na magpapatakbo sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa dilim ng terrace. Isang lalaki na may hawak na wine glass, si Sebastian, ang mortal na kaaway ng mga Sandoval. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. So, nahanap na pala ang nawawalang prinsesa, bulong ni Sebastian. Mas madali siyang pabagsakin ngayon kaysa nung tagusyo sa apron. Ang gabi ng kaarawan ay naging gabi ng deklarasyon ng digmaan. Sa loob ng kanyang marangyang silid, na dati ay tila isang banyagang mundo para sa kanya, nakatayo si Clarice sa harap ng isang dambuhalang salamin. Hubad na ang kanyang suot na apron. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang telang sutla ng isang damit na kulay hating gabi. Ngunit hindi ang ganda ng silid ang kanyang nakikita. Ang kanyang isip ay nilalamon ng mga alaala ng isang gabi. 20 taon na ang nakararaan. Isang gabing puno ng amoy ng pulbura at dugo. Hindi ka ba napapagod na balikan ng nakaraan, Clarice? Pumasok si Doña Elena. Wala na ang maskara ng pagiging matigas na donya. Ang tanging naroon ay isang inang pagod ang puso. Naupo siya sa dulo ng kama at tinitigan ng kanyang anak. Kailangan kong maalala, inay, para hindi ako makalimot kung bakit kailangan kong maging alipin sa sarili nating bahay. Sagot ni Clarice. Noong si Clarice ay 5 taong gulang pa lamang, ang pamilya Sandoval ay hindi lang kilala sa yaman, kundi sa kanilang mga kaaway. Ang kanyang ama, si Don Alejandro, ay pinaslang sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang ambush sa gitna ng ulan. Natatandaan pa ni Clarice ang init ng dugo ng kanyang ama na tumalsik sa kanyang maliit na pinsngi habang pilit siyang itinatago ng kanyang yaya sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Ang mastermind? Isang alyansa ng mga pamilyang nais pabagsakin ng Sandoval Group. Sa pangunguna ng mga ninuno ni Sebastian, ang lalaking kanina lang ay nakamasid sa dilim. Namatay si Alejandro para iligtas ka, malungkot na sabi ni Doña Elena. At nalaman nating may traidor sa loob ng mansyon. Isang tao na nagbibigay ng impormasyon sa labas. Kaya kailangan kitang patayin sa paningin ng mundo. Ito ang dahilan ng lahat. Ipinadala si Clarice sa malayo, sa isang tagong probinsya, at pinalabas na namatay siya kasama ng kanyang ama sa ambush. Lumaki siyang walang pangalan, walang yaman, at tanging ang pangalang Clara ang daladala. Ngunit nang bumalik siya 3 taon ang nakararaan, hindi siya bumalik bilang anak. Bumalik ako bilang katulong, dahil gusto kong malaman kung sino ang traidor na iyon. Pagpapatuloy ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. At napatunayan ko, hindi lang si Sabrina ang may kasalanan. May mas malalim pang ugat ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Kinabahan ng Donya. Sa loob ng 3 taon ko sa kusina, marami akong narinig, inay. Ang mga bisitang akala nila ay bingi ang mga katulong. Ang mga business partner nyo na akala ay dekorasyon lang ang mga nagsisilbi sa kanila. Narinig ko ang mga plano nila. Naglakad si Clarice patungo sa kanyang lumang cabinet at inilabas ang isang maliit na notebook. Punong-puno ito ng mga petsa, pangalan at mga transaksyong iligal na narinig niya habang naglilinis ng opisina o naghahain ng kape.
Ang pamilya ni Sabrina, hindi lang sila basta nangungutang sa atin. Ginagamit nila ang kumpanya natin para magpuslit ng pera para sa mga kaaway natin. At si Sebastian, siya ang puppet master. Tumayo si Clarice at hinarap ang kanyang ina. Wala na ang Clara na mahiyain. Ang nasa harap ng Donya ay isang babaeng hinubog ng hirap at pinatigas ng paghihingate. Ngayong alam na nila kung sino ako, lalo silang magiging agresibo. Akala nila, dahil lumaki akong mahirap, ay madali akong takutin. Pero hindi nila alam, mas natuto akong lumaban dahil wala akong kahit ano noon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security ng mansyon. Pawis na pawis at maputna ang muka. Donya Elena, si Sabrina po. Wala na siya sa sasakyan na dapat ay maghahatid sa kanya sa labas ng subdivision. May humarang po sa kanila at may iniwang mensahe sa gate. Iniabot ng security guard ang isang lukot na papel. May nakasulat doon gamit ang pulang tinta. Ang pagbabalik ng prinsesa ay ang simula ng kanyang libing. Welcome home, Clarice. Nanginig si Donya Elena, ngulit si Clarice ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang papel at dahan-dahang pinunit ito. Magsisimula na sila. Bulong ni Clarice. Mabuti, dahil kanina pa akong naiinip. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng kulog ay tila isang babalak. Ang gabi ng party ay tapos na at ang gabi ng madugong laro ng kapangyarihan ay opisyal nang nagsimula. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng boardroom ng Sandoval Group ay tila mas matalim kaysa sa dati. Sa dulo ng mahabang mesa, bakante ang upuan ng CEO, ngunit sa tabi nito ay nakatayo si Clarice. Wala na ang kupas na uniforme, pinalitan nito ng isang tailored charcoal gray power suit na lalong nagpaduno sa kanyang tindig. Ang mga board members, mga lalaking halos puti na ang buhok at puno ng yabang ay hindi mapakali. Nagbubulungan sila, palipat-lipat ang tingin sa dalagang dati ay tinitingnan lamang nilang tagasilbi ng kape. Hindi ito maaari, Donya Elena, sigaw ni Mr. Arastia, ang pinakamatandang stockholder. Hindi namin pwedeng ipagkatiwala ang shares namin sa isang batang na ang tanging karanasan na yung paglilinis ng kubeta. Isang skandalo ito. Dahan-dahang naupo si Clarice. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa ng may kalabog na nagpatahimik sa lahat. Mr. Arastia, panimula ni Clarice, ang boses ay kasing lamig ng asero. Noong nakaraang Martes, 10:00 ng gabi, habang naglilinis ako ng conference room na ito, dahil akala nyo ay anino lang ako, narinig ko ang pakikipag-usap nyo sa mga Valderrama. Pinaplano nyo ang pagbenta ng 10% ng Sandoval Properties kapalit ng isang offshore account sa Cayman Islands. Namutla si Mr. Arastia. Ang mga kasamahan niya ay napatingin sa kanya ng may pagdududa. Paano mong... Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Clarice, binubuksan ng folder. Narito ang mga kopya ng transaksyon nyo. Sa loob ng 3 taon na minamata nyo ako, pinag-aralan ko ang bawat galaw ng bawat tao sa kwartong ito. Akala nyo ba ay nagwawalis lang ako? Nag-oobserba ako. Binibilang ko ang bawat sentimong ninanakaw nyo sa kumpanya ng ama ko. Tumayo si Clarice at naglakad paikot sa mesa. Ang bawat takon ng kanyang sapatos ay tila pintig ng kaba sa dibdib ng mga traidor. Ngayong araw, may 2 kayong pagpipilian. Una, pirmahan nyo ang resignation letters nyo at ibenta ang shares nyo sa akin sa orihinal na presyo nito. O pangalawa, hayaan nyong ituloy ko ang pagsasampa ng kasong plunder at qualified theft laban sa inyo bago mag-alas 5 ng hapon. Nananakot ka ba? Hamon ng isa pang direktor. Hindi ito pananakot. Ngiti ni Clarice, isang ngiting walang bahid ng saya. Ito ay paglilinis at gaya ng alam nyo, eksperto ako sa paglilinis ng basura. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sebastian Valderrama. Guwapo, matikas at may daladalang aura ng panganib. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng lakas ng loob sa mga natatakot na board members. Bravo, Clarice.
O mas gusto mong tawagin kitang Clara? Pang-uuyam ni Sebastian habang naglalakad patungo sa harap ng dalaga. Ang galing ng acting mo. From maid to CEO. Pang-FAMAS Award. Sebastian, tipid na bati ni Clarice. Hindi ka invited sa meeting na ito. This is a private Sandoval board meeting. Oh, but I am. Sagot ni Sebastian sabay pakita ng isang dokumento. Hawak ko na ang shares ng pamilya ni Sabrina. At dahil sa utang nila sa akin, ako na mayroon ang kinatawan ng kanilang 15% stake sa kumpanyang ito. Kaya, Clarice, kailangan mong masanay na makita ang mukha ko. Araw-araw. Naglapit ang kanilang mga mukha. Ramdam ni Clarice ang amoy ng mamahaling pabango ni Sebastian na humahalo sa panganib na dala nito. Akala mo ba panalo ka na dahil nabulgar mo ang pagkatao mo? Bulong ni Sebastian. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Mas madaling patayin ng target kapag alam mo na kung nasaan ang puso nito. Subukan mo, Sebastian. Hamon ni Clarice, hindi man lang kumukurap. Tandaan mo, lumaki ako sa hirap, sanay ako sa putik. Pero ikaw, kapag binitawan kita, hindi mo alam kung paano bumangon mula sa ibaba. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang boardroom na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Don Alejandro ay naging arena ng isang madugong labanan. Alam ni Clarice na ang banta sa buhay niya ay hindi na lang basta sulat sa papel. Si Sebastian ay nasa loob na ng kanyang bakuran at handa itong sunugin ang lahat para lang makuha ang korona. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Sebastian. Sa ilalim ng mesa, may hawak na maliit na recorder si Clarice. Ang bawat salita ng pagbabanta ni Sebastian ay dokumentado na. Let the games begin, Sebastian, ani ni Clarice sa kanyang isipan. Ang gabi ng Sandoval Foundation Charity Gala ay punong-puno ng kislap ng mga diamante at tunog ng maririwas ang tawa. Ngulit para kay Clarice, ang bawat dekorasyon sa bulwagang iyon ay tila mga barbed wire na nakapalibot sa kanya. Ito ang kanyang unang opisyal na paglabas sa publiko bilang tagapagmana. At alam niyang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Naghihintay na siya ay madulas o magkamali. Suot ng isang blood-red serpentina gown na yakap ang kanyang hubog, naglakad si Clarice sa gitna ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay may kalkuladong poise. Wala na ang kaba. Ang taning naroon ay ang lamig ng isang babaeng handang sumabak sa giyera. Masyadong matapang ang kulay ng pula para sa isang nagsisimula pa lang. Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Clarice para malaman kung sino iyon. Ang boses ni Sebastian ay tila kuryenteng gumagapang sa kanyang balat. Ang pula ay kulay ng kapangyarihan, Sebastian. At kulay din ito ng babala. Tugon ni Clarice habang dahan-dahang humaharap sa lalaki. Sebastian looked devastatingly handsome in his black tuxedo, a smirk playing on his lips. Babala para kanino? Sa akin o sa sarili mo? Balita ko 3 sa mga tauhan mo sa warehouse ang biglang nag-resign kanina. Mukhang gumuho na ang pundasyon mo bago mo pa manitamay tayo. Nanigas ang panga ni Clarice. Alam niya ang tungkol sa mga resignasyon na iyon, mga tauhang tinakot o binayaran ni Sebastian para iwan siya sa gitna ng isang mahalagang shipment, pero hindi niya ipapakita na apektado siya. Ang mga lumilikas na daga ay hindi kawalan sa barko, Sebastian. Mas mabuti nang malinis ang paligid ko bago ko simulan ng tunay na operasyon, direksong sagot ng dalaga. Biglang hinawakan ni Sebastian ng braso ni Clarice at iginiya siya sa gitna ng dance floor. Nagulat ang mga bisita, ngunit dahil sa mataas na antas ng dalawa, ang akala ng lahat ay isang simpleng sayaw lamang ito ng 2 makapangyarihang pamilya. Let's dance, Clarice. Let's show them how enemies move in sync. Bulong ni Sebastian habang inilalagay ang kanyang kamay sa baywang ng dalaga. Sa bawat ikot nila, tila nagtatagisam ang kanilang mga kalooban. Ang tensyon ay ramdam hanggang sa dulo ng kanilang mga daliri. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ni Clarice. Ang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Sebastian. Dahil ba sa galit ng mga magulang natin? O dahil takot ka na isang maid ang tatalo sa iyo sa sarili mong laro? Humigpit ang hawak ni Sebastian sa kamay niya. Hindi mo alam ang buong kwento, Clarice. Akala mo ba ang pamilya Sandoval ay mga santo? Ang tatay mo, binagsak niya ang pamilya ko bago ka pa man ipanganak.
I'm just taking back what was stolen from us. And you think kidnapping Sabrina or threatening my board members will fix that? Asik ni Clarice. Hindi ko kinidnap si Sabrina. Sagot ni Sebastian na tila nagulat sa akusasyon. Si Sabrina ay nagtatago dahil sa laki ng utang niya sa akin. Pero kung gusto mo siyang mahanap, baka mas mainam na tingnan mo ang sarili mong security detail. Ang traidor ay hindi laging nasa labas, Clarice. Bago pa makasagot si Clarice, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang narinig mula sa balkonahe. Sumunod ang isang sigaw na nagpatigil sa musika. May bomba! Nagkagulo ang mga tao. Nagsigawa ng mga kababaihan habang naguunahan ng mga kalalakihan sa exit. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Clarice ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang batok. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Sebastian na tila naguguluhan din bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Clarice sa isang madilim at malamig na silid. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod ng isang silya. Ang amoy ng lumang bakal at alikabok ay pamilyar sa kanya. Ito ang abandonadong warehouse ng Sandoval Group na matagal nang hindi nagagamit. Gising na ang prinsesa. Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi iyon boses ni Sebastian. Iyon ay boses ng isang babae. Lumabas mula sa anino si Manang Ising, ang mayordoma na itinuring ni Clarice na pangalawang ina noong siya ay nagpapanggap pang katulong. Ngunit ngayon, wala na ang maamong mukha nito. Ang hawak nito ay isang baril na nakatutok sa ulo ni Clarice. Manang, bakit? Nanghihinang tanong ni Clarice. Dahil sa loob ng 3 taon na pinagsilbihan kita, hindi mo man lang tinanong kung nasaan ang anak ko. Galit na sigaw ni Ising. Namatay ang anak ko sa engkwentro dahil sa tatay mo. At ngayon, ang mga Valderrama ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para tapusin ang sinimulan nila. Sa labas, narinig ni Clarice ang tunog ng papalapit na sasakyan at ang pamilyar na boses ni Sebastian na sumisigaw ng kanyang pangalan. Huli na ang lahat, Clarice, ngisi ni Ising. Mamamatay ka sa kamay ng taong pinagkakatiwalaan mo at si Sebastian ang pagbibintangan ng lahat. Ang bawat hininga ni Clarice ay tila may kasamang bubog. Ang lamig ng dulo ng baril ni Manang Ising sa kanyang sentido ay isang paalala na ang katapatan sa loob ng mansyong Sandoval ay isang ilusyon lamang. 3 taon, Manang, bulong ni Clarice, pilit na pinapakalma ang sarili kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. 3 taon kitang tinuring na pamilya. Nung may sakit ako habang naglilinis ng mga banyo, ikaw ang nagdala sa akin ng sopas. Lahat ba yun? Acting lang? Acting? Humalakpak ng tawa si Ising, isang tawang puno ng pait. Ang sopas na yun ay puno ng pagkamuhi, Clarice. Bawat subo mo, hinihiling ko na sana ay laso na lang ang dinala ko. Pero kailangan kong maghintay. Sinabihan ako ni Sebastian na mag-abang ng tamang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Si Sebastian? Siya ang nag-utos sa'yo? Sino pa ba? Asik ni Ising. Siya ang nagpondo sa paghahanap sa iyo nung akala ng lahat ay patay ka na. Siya ang nagpasok sa akin sa mansyon niyo bago ka pa dumating. Lahat ng ito ay plano niya. Biglang narinig ang malakas na kalabog mula sa dambuhalang pintuan ng warehouse. Ang bakal na pinto ay nayanig at ang tunog ng gulong ng sasakyan na humaharurot sa labas ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Ising! Bitawan mo siya! Isang boses ang umalingaw-ngaw, boses ni Sebastian. Ngulit hindi ito ang boses ng isang mastermind na nagtatagumpay. Ito ay boses ng isang lalaking tila nawawalan ng bait sa takot. Pumutok ang pinto. Pumasok si Sebastian. Pawis na pawis, gulo-gulo ang buhok at may hawak na baril. Ngumit hindi ito nakatutok kay Clarice. Nakatutok ito kay Manang Ising. Sebastian, ayan na siya! Tapusin na natin ito para makuha ko na ang bayad ko. Sigaw ni Ising umaasang kakampi niya ang lalaki. Sira ulo ka ba? Singhal ni Sebastian. Sabi ko bantayan mo siya, hindi saktan. Sabi ko protektahan mo siya sa mga tauhan ni Arastia. Natigilan si Clarice. Protektahan? Anong sinasabi mo? Tanong ni Clarice sa gitna ng kalituhan.
Clarice, makinig ka. Dahan-dahang lumapit si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa baril na hawak ni Ising. Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Ang mga board members na binantaan mo, sila ang kumuha kay Ising. Ginamit nilang pangalan ko para mapaniwala si Ising na kakampi nila ako. Infiltrated ang pamilya ko, Clarice. Ang tatay ko, pinatay din nila dahil ayaw niyang ituloy ang gulo laban sa mga Sandoval. Huwag kang maniwala sa kanya, sigaw ni Ising, lalong idiniin ang baril sa ulo ni Clarice. Binabayaran mo ako para ibigay ang impormasyon tungkol sa kanya. Dahil gusto kong malaman kung kailan ka kikilos, sagot ni Sebastian. I was tracking you, Ising. Alam kong may traidor sa paligid niya at ikaw yun. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang amoy ng gasolina ang pumuno sa hangin. Napatingin si Clarissa sa hig. May tumatagas na yikido mula sa mga drum sa likuran ni Ising. At sa dulo ng warehouse, isang maliit na apoy ang nagsisimulang gumapang mula sa isang sadyang iniwan na upos ng sigarilyo. May apoy! Sigaw ni Clarice. Ising, ibaba mo ang baril, sasabog ang lugar na ito, utos ni Sebastian. Ngunit si Ising na nilamon na ng galit at desperasyon ay tila wala na sa sariling isip. Kung mamatay ako, isasama ko ang huling Sandoval para sa anak ko. Kasabay ng pagkalabit ni Ising sa baril, mabilis na tumalon si Sebastian patungo kay Clarice. Isang putok ang umalingaw-ngaw, isang putok na sinundan ng malakas na pagsabog ng mga drum ng gasolina. Boom! Ang init ay tila impyernong dumampi sa balat ni Clarice. Tumalsik sila ni Sebastian sa lakas ng impact. Nakita ni Clarice ang pagbagsak ng mga bakal na beam mula sa kisame, habang si Ising ay tuluyang nilamon ng naglalaglab na apoy. Clarice, tumayo ka. Marahas na binuhat ni Sebastian ang dalaga. Nararamdaman ni Clarice ang basa sa kanyang balikat. Dugo. Hindi sa kanya, kundi mula sa braso ni Sebastian na tinamaan ng bala ni Ising bago ang pagsabog. Bakit mo ako iniligtas? Tanong ni Clarice habang hila-hila siya ni Sebastian palabas sa nasusunog na gusali. Dahil sa loob ng 3 taon na pinapanood kita habang nagpapanggap kang katulong, hindi ko na malayang ako na pala ang naging alipin mo, sagot ni Sebastian sa gitna ng pag-ubo dahil sa usok. Nakalabas sila bago tuluyang gumuho ang warehouse. Sa ilalim ng ulan, habang ang apoy ay pilit na pinapatay ng langit, nakahiga ang dalawa sa damuhan. Pagod, sugatan, at puno ng mga katanungan. Sebastian, tawag ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kapag natapos ba ang apoy na ito, tapos na rin ba ang giyera natin? Tumingin si Sebastian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng puot. Ang giyera natin ay nagsimula sa mga magulang natin. Pero ngayong gabi, Clarice, gusto ko nang itigil ang laban na hindi naman sa atin. Ngunit bago pa silang makahinga ng maluwag, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay napalitan ng isang pamilyar at nakakatakot na palakpak mula sa anino ng mga puno. Isang matandang lalaki ang lumabas, si Mr. Arastia, at sa likod niya, ang mga armadong tauhan na hindi mga pulis. Napakagandang palabas, ani Arastia. Ang 2 tagapagmana magkasamang mamamatay sa isang aksidente sa warehouse. Isang trahedya na magbibigay sa akin ng buong kontrol sa Sandoval at Valderrama Group. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa paligid ng naglalagablab na warehouse. Sa harap ni Clarice at Sebastian, nakatayo si Mr. Arastia na may mapanuyang ngiti. Ang kislap ng kanyang mga mata ay hindi mula sa apoy, kundi mula sa kasakiman. Akala niyo ba ay ganoon kadali ang lahat? Ani Arastia, habang ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang pinalilibutan ng dalawa. Sebastian, binigyan kita ng pagkakataon. Sinabihan kita na ubusin ng mga Sandoval pero naging malambot ka. Pinili mo ang isang babaeng dati ay naglilinis lang ng iyong mga sapatos. Hinigpitan ni Sebastian ang hawak sa kanyang baril, kahit na nanghihina na ang kanyang kaliwang braso dahil sa tama ng bala. Hindi ko pinili ang babae dahil sa kanyang posisyon, Arastia. Pinili ko siya dahil siya lang ang kaisa-isang tao sa mundong ito na may sapat na tapang na harapin ang katotohanan.
Isang katotohanang ikaw ang pumatay sa ama ko. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Lumingon siya kay Sebastian. Ano? Oo, Clarice. Bulong ni Sebastian nang hindi inaalis ang tingin sa kaaway. Nalaman ko kamakailan lang. Si Arastia ang mastermind sa ambush ng tatay mo at siya rin ang nagligpit sa tatay ko nang malaman nito ang plano. Ginamit niya ang galit ng pamilya natin para pag-awayin tayo habang siya ang dahan-dahang kumakamkam sa mga shares. Tumawa si Arastia, isang nakakapanghilakbot na tunog na humalo sa kulog. Matatalino nga kayo. Sayang at hindi nyo na magagamit ang talinong yan. Tapusin sila. Bago pa makalabig ng baril ang mga tauhan ni Arastia, hinila ni Clarice si Sebastian sa likod ng isang baligtad na sasakyan. Sebastian, makinig ka sa akin. Hingal na sabi ni Clarice. May tracker ang hika ko. Ang nanay ko at ang mga otoridad ay paparating na. Kailangan lang nating tumagal ng 5 minuto. 5 minuto sa impyerno. Ninisi ni Sebastian, bagaman bakas ang sakit sa kanyang mukha. Kaya ko yan, basta kasama kita. Sa gitna ng palitan ng putok, naramdaman ni Clarice ang isang bagong uri ng tapang. Hindi na ito ang tapang ng isang Clara na nagtitiis sa lait. Ito na ang tapang ng isang Sandoval na handang bawiin ang lahat. Ibigay mo sa akin ang baril mo, utos ni Clarice. Ano? Hindi mo alam kung paano gamitin ito? Sebastian, 3 taon akong nagpanggap na katulong sa mansyong puno ng mga sikreto. Sa tingin mo ba hindi ako natutong bumaril sa mga gabing wala kayong lahat? Mabilis na kinuha ni Clarice ang baril mula sa kamay ni Sebastian. Tumayo si Clarice mula sa pinagtataguan at nagpakawala ng 2 tumpak na putok sa mga ilaw ng poste na nagdulot ng biglaang kadiliman sa paligid. Ang tanging liwanag na lang ay ang naghihingalong apoy mula sa warehouse. Arastia! Sigaw ni Clarice. Ang boses ay parang isang reynang nagdedeklara ng hatol. Akala mo ba ay mahina ako dahil naging maid ako? Ang pagiging katulong ang nagturo sa akin kung paano maging invisible. Alam ko kung nasaan ang bawat butas ng kumpanya mo. Alam ko ang bawat dumi ng pangalan mo. Nagkagulo ang mga tauhan ni Arastia dahil sa dilim. Sinamantala ito ni Sebastian para gumapan at isa-isang pabagsakin ang mga malapit sa kanila gamit ng kanyang pisikal na lakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatapat sina Clarice at Arastia. Hawa ni Arastia ang isang maliit na revolver, habang si Clarice ay kalmadong nakatutok ang baril sa matanda. Wala kang mapupuntahan, Arastia, malamig na sabi ni Clarice. Ang mga dokumentong nakuha ko sa opisina mo noong naglilinis ako, na-email na yun sa NBI bago pa magsimula ang party. Papapatayin kita, sigaw ni Arastia at akmang magpapaputok nang biglang isang pamilyar na tunog ng helikopter ang pumuno sa himpapawid. Malalakas na searchlight ang tumama sa kanilang pwesto. Ibagsak ang mga armas, pulis ito! Nabitawan ni Arastia ang kanyang baril sa sobrang gulat. Sa kabilang banda, napaluhod si Sebastian dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Mabilis siyang dinaluhan ni Clarice. Sebastian, huwag kang pipikit, please! Hagulgol ni Clarice, niyayakap ang lalaking dati ay itinuring niyang mortal na kaaway. Clarice, hinawakan ni Sebastian ng pisngi ng dalaga. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at dugo. Sabi ko sa iyo, mas bagay sa iyo ang pula, pero sana sa susunod, gown na lang, wag ng dugo. Tumahimik ka nga! Mabubuhay ka, naintindihan mo? Sa pagdating ng mga rescuer at ni Doña Elena, ang gabi ng lagim ay tila nagkaroon ng bahaghari. Habang isinasakay si Sebastian sa ambulansya, hindi binitawan ni Clarice ang kamay nito. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang Sandoval at Valderrama ay hindi na kailanman magiging magkaaway. Ang maid at ang prinsipe ng kadiliman ay nakagawa ng isang alyansang selyado ng dugo, apoy at isang pag-ibig na hindi inaasahan. Isang linggo matapos ang madugong engkwentro sa warehouse, ang gusali ng Sandoval Group ay tila isang kuta na nasa ilalim ng martial law. Ang bawat empleyado ay nakayuko, ang bawat security guard ay mas mahigpit at ang hangin ay mabigat sa kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, naglalakad si Clarice sa main lobby. Wala na ang bakas ng sugat sa kanyang mukha, tanging ang matatalas na mata na lamang ang natira.
Suot niya ang isang puting-puting suit, isang simbolo ng bagong simula. Ngunit para sa kanyang mga kaaway, ito ay ang kulay ng kanilang susunod na kabaong. "Good morning, Miss Sandoval," bati ng mga staff. Hindi sila makatingin ng diretsyo. Natatakot silang baka maalala ni Clarice ang mga panahong inutusan nila itong maglinis ng kanilang mga natapong kape. Ipadala ang lahat ng department head sa boardroom. Ngayon din, utos ni Clarice kay Manang Ising, hindi, sa bago niyang sekretary na si Beth, isang matapat na dalagang kinuha niya mula sa isang orphanage na tinutulungan ng pamilya. Sa loob ng boardroom, ang kapaligiran ay parang sementeryo. Nakaupo si Clarice sa kabisera. Sa tabi niya ay isang bakanting upuan na nakareserba para kay Sebastian, na kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital, ngunit nagpadala ng kanyang pirma bilang simbolo ng kanilang alyansa. Sisimulan ko ito sa isang simpleng katotohanan. Panimula ni Clarice, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Ang Sandoval Group ay hindi natatanggap ng anumang dumi. Noong nakaraang linggo, 7 sa inyo ang nagtangkang maglipat ng pondo sa account ni Mr. Arastia habang ako ay nakatali sa isang nasusunog na warehouse. Inilabas ni Clarice ang isang tablet at may pinindot. Lumabas sa dambuhalang screen ang mga mukha ng 7 board members kasama ang mga ebidensya ng kanilang pagtatraidor. "Security, ilabas sila," malamig na sabi ni Clarice. "Hindi mo pwedeng gawin ito. Kami ang nagtayo ng kumpanyang ito," sigaw ng isa. "Kayo ang nagtayo o kayo ang nagnakaw?" balik ni Clarice. "Ang ama ko ang nagtayo nito, at habang ako ay nagpapanggap na katulong, nakita ko kung paano nyo nilalapastangan ang bawat pawis na ibinuhos niya. Huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo fired. Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas para sa inyong mga arrest warrant." Habang kinakaladkad ang mga traidor, walang naitira kundi ang mga tapat. Lumingon si Clarice sa kanyang ina, si Doña Elena, na nakaupo sa gilid at nakangiti ng may pagmamalaki. "Ngayon, pag-usapan natin ang pagbili ng Valderrama shares," pagpapatuloy ni Clarice. "Mula sa araw na ito, ang Sandoval at Valderrama ay iisang kumpanya na. Isang imperyong walang puwang para sa mga mapang-api." Matapos ang pulong, nagtungo si Clarice sa ospital. Bitbit niya ang isang bungkos ng puting rosas. Pagpasok niya sa suite ni Sebastian, nakita niya itong nakaupo na sa kama, bagaman may benda pa ang braso at balikat. Buhay pa pala ang pinakamatapang nakatulong sa buong mundo, biro ni Sebastian. Ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng pagka-arogante, kundi ng tunay na paghanga. "At ang pinaka-stubborn na Valderrama ay gising na rin," sagot ni Clarice habang inilalagay ang mga rosas sa florera. Tapos na ang paglilinis, Sebastian. Malinis na ang kumpanya. Wala na si Arastia, wala na ang mga traidor. "Pero may isang dumi pa ang natira," seryosong sabi ni Sebastian. "Ano yon?" kunot noong tanyang ni Clarice. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay tila naging malambot. "Ang dumi sa puso ko. Ang mga taon na nagalit ako sa iyo nang hindi ko alam ang katotohanan. Gusto kong linisin yon, Clarice. Gusto kong simulan ang buhay ko kasama ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi sa katapangan." Namula si Clarice. "Masyado kang cheesy para sa isang taong muntik nang mamatay." "Seryoso ako, Clarice. Kapag nakalabas ako dito, hindi na ako papayag na magsuot ka pa ng apron. Maliban na lang kung lulutuan mo ako ng paborito kong adobo?" Tawa ni Sebastian. "Baka lagyan ko ng lason yon," banta ni Clarice, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ngunit habang nagkakasayahan ng dalawa, isang tawag ang natanggap ni Clarice. Isang balita mula sa kulungan. "Miss Sandoval, si Sabrina po. Nagpakamatay sa loob ng kanyang selda. Pero bago siya mamatay, may iniwan siyang sulat. Isang sulat na magbabago sa tingin nyo sa inyong sariling ama." Nabitawan ni Clarice ang kanyang phone. Ang mundong akala niya ay malinis na ay tila may isa pang malalim at madilim na lihim na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang silid ay tila naging masikip para kay Clarice habang hawak ang sulat ni Sabrina. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa tabi niya si Sebastian ay pilit na bumangon para alalayan siya.
Binasa nila ang huling hantungan ng mga salita ng babaeng naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Clarice, akala mo ba ang ama mo ay biktima lang? Basahin mo ang mga lihim na file sa ilalim ng sahig ng lumang galibo. Doon mo malalaman na ang digmaan ng ating mga pamilya ay hindi nagsimula sa pera, kundi sa isang pag-ibig na ipinagkait. Patawarin mo ako, pero hindi ko kayang mabuhay sa mundong ikaw ang reyna at ako ang basura. Hindi nag-aksaya ng panahon si Clarice. Kasama si Sebastian, bumalik sila sa mansyon ng mga Sandoval. Sa ilalim ng ulan, nagtungo sila sa gazebo, ang lugar kung saan madalas magmuni-muni si Don Alejandro. Gamit ang isang bareta, binakbak nila ang sahig. Doon, natagpuan nila ang isang metal box. Sa loob ay may mga lumang litrato at isang diary. Habang binabasa ito ni Clarice, unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Hindi pala magkaaway ang ama niya at ang ama ni Sebastian. Sila ay matalik na magkaibigan na nagbalak pagsamahin ang kanilang mga kumpanya noon pa man. Ngunit si Arastia, na dati nilang tauhan, ang bumawa ng mga peking dokumento para pag-awayin sila hanggang sa mauwi ito sa madugong ambush. Ang ambush na pumatay sa ama ni Clarice ay sadyang idinisenyo para isisi sa pamilya Valderrama. Lahat ng galit natin, lahat ng paghihiganti ay itinanim lang ng isang taong gustong makuha ang lahat. Bulong ni Sebastian habang tinitignan ang litrato ng kanilang mga ama na magkaakbay. Namatay sila para protektahan ng isa't isa, sabi ni Clarice. At tayo, muntik na nating ituloy ang pagkakamaling yun. Dito na tuluyang gumuho ang pader sa puso ni Clarice. Ang lahat ng puot ay napalitan ng isang matinding pagnanais na ituwid ang lahat. Pagkalipas ng isang taon, ang manson ng mga Sandoval ay muling binuksan para sa isang engranding pagdiriwang. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito birthday party. Ito ay ang pagsasanib ng Sandoval Group at Valderrama International, ang pagbubuo ng Sandoval-Valderrama Empire. Ang lahat ng mga bisita ay ang mga taong naging saksi sa pagbangon ni Clarice. Wala na ang mga mapang-api, tanging ang mga tapat na lamang ang naroroon. Lumabas si Clarice sa grand staircase. Suot niya ang isang gown na gawa sa pinong lace, kulay ivory, na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Sa paanan ng hagdan, naghihintay si Sebastian. Wala na ang benda sa kanyang braso at ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. "Handa ka na ba, CEO Sandoval?" Ngiti ni Sebastian sabay abot ng kanyang kamay. "Laging handa, partner," sagot ni Clarice. Lumakad sila patungo sa garden kung saan nakatayo ang isang rebulto ng kanilang mga ama. Doon, sa harap ng lahat, lumuhod si Sebastian. Hindi ito bahagi ng programa at kahit si Doña Elena ay nagunat. "Clarice Alexandra Sandoval," panimula ni Sebastian, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Nakita kita bilang isang maid at hangaan ko ang iyong sipag. Nakita kita bilang isang CEO at yanig mo ang mundo ko. Pero ngayon, gusto kitang makita bilang asawa ko. Handa ka bang linisin ang huling bakas ng lungkot sa buhay ko at palitan ito ng pag-ibig?" Naghiyawan ang mga bisita. Si Clarice ay hindi na napigilang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang saya. "Yes, Sebastian! 1,000 beses yes!" Sinuot ni Sebastian ang isang singsing na may dambuhalang brilyante, ang hiyas na simbolo ng kanilang pinagdaanang hirap. Naglapat ang kanilang mga labi sa gitna ng palakpakan at mga paputok sa kalangitan. Sa isang sulok ng garden, nakita ni Clarice ang isang lumang apron na nakasabit sa isang frame malapit sa entrance. Isang paalala na ang isang reyna ay hindi nasusukat sa korona, kundi sa kung paano siya bumangon mula sa putik. Ang dating maid na pinaluhan ng lahat ay siya na ngayong ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa na may hawak hindi lamang ng yawan, kundi ng pusong natutong magmahal at magpatawad. Ang gabi ay natapos sa isang sayaw na wala ng halong takot, wala ng halong pagtatago. Dahil sa dulo ng bawat nobela,
ang katotohanan ang laging nagpapalaya. Moral ng kwento, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o titulo, kundi sa katatagan ng loob na harapin ang mga pagsubok at sa kakayahang magpatawad sa kabila ng sakit. Ang bawat katulong sa ating buhay ay may sariling kwento, at ang pagmamaliit sa kapwa ay laging may katapat na pakabayad.